Dobleng taas pasahe at bawas ruta. Ganyan daw ang posibleng mangyari kapag umarangkada na ang mga modern jeepney. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mas nahirapan sumakay ngayon ang commuter na si Jason Fularon mula Philcoa hanggang Cubao. Kung dati agad siya nakakapara ng jeep, kanina inabot siya ng halos 15 minuto. Mas mahirap siyempre, hindi na kagaya ng araw na maluwag, madaling sumakay. Ang ilang tsuper na hindi sumali sa kooperatiba, hindi na bumiyahe. Kahit hanggang January 31 pa sila pinayagang mamasada. Pagtuntong kasi ng Pebrero, yung mga nag-consolidate lang na PUV operator at driver ang makakabiyahe. Ayon sa piston, sa humigit kumulang 55,000 jeepney sa Metro Manila, nasa 20,000 lang ang nag-consolidate. Kaya naman, mas malaking kalbaryo raw ang haharapin ng mga commuter sa susunod na buwan. At ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation, kapag maraming jeep ang nawala, magre-resulta ito sa mas mahal na pasahe. Posible raw na nasa 10 hanggang 11 pesos ang idaragdag sa kasalukuyang 13 pesos na minimum fare sa jeep. Para mabawi ang kanilang dagdag na gastusin sa mga makabagong jeepney, sa kuryente, kung electric jeep siya, yung maintenance, mas mahal na maintenance sa mga bagong jeep, yung garahe na nire-require ng batas, yung consolidation fees. Mas tataas pa raw ang pasahe pagkatapos ng 3 hanggang 5 taon. Isa pang ipinunto ng Ibon Foundation ay ang posibilidad na kumonti ang ruta. Meron daw kasi mga ruta na malaki ang kita at meron naman ruta na matumal. Ang tanong, sinong operator ang gugustuhing mamasada sa rutang maliit ang kita? Ako, negosyo yan, hindi na uubre sa kanila yung mababang kita. Kaya malamang kaysa hindi, yung mga ruta na di gaanong kalaki ang kita, yung pagbabawal na yung may individual na operator, walang papasok ng mga negosyo dyan. Kabilang sa mga tsuper na posibleng hindi na makabiyahe sa Pebrero, si Mang Sunny na pumapasada sa rutang MCU Divisoria. Parang hirap na rin maghanap ng trabaho ngayon pagka may edad na eh. Bahala na. Ang pisto naman, humihiling sa pamahalaan na muling i-extend ang deadline ng consolidation hanggang makapagdesisyon ng Korte Suprema sa hiling nilang ibasura ang PUV Modernization Program. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na final na talaga ang January 31 deadline. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.